Kinakailangan muna ng isang malaking bagyo bago sila makaranas ng pagtaas ng tubig. Ngayon, kaunting ihilang ng ulan, binabaha na sa kanilang lipunan. Bakit? Dahil dyan sa DPWH na nilalagakan ng trilyon na pondo. Pumapalakpak ang mga bulsa ng kongresista. Mga kababayan, galit na ba kayo? Tayo rin we don't speak up The Filipino people just simply opt to be silent. May pag-asa po ba tayo? Meron pa naman. Magandang araw sa lahat. Kami ay narito para sa isang talakayan tungkol sa flood control scandal sa Pilipinas. Ang tanong, bakit taon-taon baha pa rin kahit bilyon ang pondo? At higit sa lahat, ano ang dapat gawin? Simulan natin. Magbigay ng opinyon tungkol sa issue. Para sa akin, nagagalit kasi ang baha, hindi lamang inconvenience, delikado ito sa buhay. Kung may pundo pero walang resulta, malinaw na may problema sa sistema. Agree, parang ginagawa lang business ang flood control kapag may bagyo, may project ulit, tapos paulit-ulit na lang, parang walang long-term plan. Sino ang apektado dito? Ang pinaka-naapektuhan ay ang mahihirap dahil sila ang nasa mababang lugar. Kapag baha, nawawalan sila ng gamit, bahay, at minsan buhay. Tama. At pati students, cancel classes, late to school, at minsan, hindi makatawid sa kalsada. Kaya hindi ito simpleng issue. Bakit nangyari ang skandal? Sa tingin ko, nangyayari ito dahil sa kakulangan ng transparency at hindi natin alam kung saan napupunta ang pera at sino ang kontraktor at ano ang huling at dagdag ko, minsan merong overpricing at substandard materials kaya kapag may proyekto, mabilis itong masira, hindi itatagal. Ano ang mungkahi para masolusyonan? Ang mungkahi ko, public posting ng budget at project details. Dapat may tarpaulin, pero hindi lang project name, dapat may presyo, timeline, at contact person. Sa akin naman, dapat may independent inspections. Hindi pwede yung mga gumagawa sila rin mag-check. Dapat may third-party engineers. Papel ng mamamayan. mahalaga rin ang mamamayan. Dapat maging mapanuri tayo. Kung may proyekto sa lugar, pwede tayo magtanong at magdokumento kung may mali. Oo, kahit sa simpleng paraan sa pagkuha ng larawan, pag-report sa barangay, at pag-share ng info, kapag tahimik lang tayo, patuloy-tuloy lang ang korupsyon. Papel ng gobyerno at parusa. Para sa akin, dapat matindi ang parusa ng mga nagnanakaw ng flood control funds. Hindi lang suspension lang o paglipat ng posisyon. Dapat nakukulong ang mga nagnanakaw ng flood control funds. At dapat may blacklisting sa contractors and substandards kasi paulit-ulit silang nananalo sa bidding. Long-term solution. Ang flood control dapat hindi lang semento. Kailangan din ng dredging, river rehab, at proper drainage planning. Kailangan scientific at long-term. Tama. Dapat meron tayong urban planning din. Kasi kapag walang maayos na zoning at puro pagtatayo, babaha talaga. Bago tayo magtapos, isang mahalagang pangungusap. Ano ang pinaka-importanteng aral? Flood control funds equals buhay ng tao, kaya hindi dapat ito nakawin. Hindi solusyon ang project na call ulit. Dapat may pang-matagal ng plano. Ang mahihirap ang unang nasasaktan, kaya kailangan ng hustisya. Dapat science-based at hindi puro budget solution. Transparency ang unang hakbang laban sa korupsyon. Quality materials at inspection ang kailangan para tumagal ang proyekto.
dapat may access ang publiko sa budget at details ng projects. Independent monitoring ang susi upang maiwasan ang dayaan. Ang mamamayan ay may boses. Dapat gamitin natin ito. Maraming salamat. Naway magsilbi itong paalala na ang flood control ay para sa kaligtasan, hindi para sa pansariling interes. Pondo ng bayan, para sa bayan, hindi para sa akor-akor. Maraming salamat.